Update mga tol sa mga nangyayaring kaguluhan dito sa Middle East. Muling inatake ng Iran ang mga base militar ng Amerika dito sa Kuwait. Habang ang US naman tinarget ang mga Iranian radar site. Ceasefire pa yan mga tol ha, ceasefire pa yan. Ano pa kaya kung hindi ceasefire, di ba? So etong papanoorin nating balita ay mula rito sa UNTV News and Rescue. Samahan ninyo ko mga tol. Bigyan natin to ng reaction and commentary. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Muling umiinit ang tensyon sa gitnang silangan matapos magpalitan ng pag-atake ang Iran at Estados Unidos. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, nagsagawa ang pwersa ng Estados Unidos ng mga tinawag nitong self-defense strikes laban sa mga Iranian radar site at drone command facilities sa timog ng Iran. Di ba para silang naglolokohan mga tol? Habang nagkakaroon sila ng negosasyon, habang mayroong umiiral na tigil putukan o ceasefire, nag-aatake naman sila sa isa't isa. Ano yan? Para masabi lang na hindi gera pero ang totoo gera pa rin sa kanila. Kasi mga kapatid, etong mga ganitong palitan ng pag-atake, hindi dapat nangyayari to sa gitna ng umiiral na ceasefire. 'Di ba? Kahit nga simpleng putok ng handgun hindi pwede. Kasi nga ceasefire eh. 'Di ba? Tapos nagkakaroon pa sila ng negosasyon para daw sa ganap na kapayapaan. Asan ang ganap na kapayapaan kung nagpapalitan sila ng mga pag-atake? Ginawa ito matapos umanong mapabagsak ng Iran ang isang US military drone na lumilipad sa international waters. Bilang ganti, inanunsyo ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran na tinarget nila ang isang airbase na ginamit umano ng Estados Unidos sa pag-atake sa kanilang teritoryo. Kasunod nito, nagpatunog ng air raid sirens sa Kuwait habang iniulat ng mga otoridad doon ang pagharang sa mga missile at drone na itinuring nilang mga pag-atake mula sa panig ng Iran. Siyempre walang magsasabing kasalanan namin, no? Lagi nga sasabihin nila kasalanan nila, sila nanguna, 'di ba? Ngayon mga kapatid, bilang gitna naman tayo, wala naman tayong pinapanigan dyan sa dalawang yan. Kayo na lang ang tatanungin ko. Sa tingin ba ninyo mga tol, sino ba talaga sa kanilang dalawa ang pasimuno ng gulo at tila ba sumisira, no, dito sa sinasabing ceasefire, no? Comment kayo sa ibaba. Ayon sa CENTCOM, dalawang Iranian ballistic missiles na nakatutok sa US forces sa Kuwait ang napigilan at walang naiulat na nasugatan sa panig ng Estados Unidos. Ballistic missile mula sa Iran. Two Iranian ballistic missiles. Kasabay ng mga pag-atake, lalong lumabo ang kinabukasan ng mga negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Actually, hindi pa nangyayari itong mga ganito. Malabo na talaga eh. Naikinakinitan na natin mga tol sa mga nakaraan nating reaction video. Naikinita-kinita na natin. Malabo talaga. Kasi maglalatag ng peace proposal ang Amerika, sasagutin ng Iran yan. Tapos, ire-reject naman ng Amerika yung sagot ng Iran. Tapos, ang Iran magbibigay naman ng panibagong proposal. Ire-reject ng Amerika, gagawa ng panibagong proposal, ire-reject naman ng Iran. My goodness. Ayon sa Iranian media, itinigil na ng Iran ang pakikipagpalitan ng mga mensahe at draft ng kasunduan sa Estados Unidos. Wala na, ayaw na ng Iran. Sinisi ng Tehran ang patuloy na paglawak ng operasyon ng Israel sa Lebanon na anila ay paglabag sa mga itinakdang kondisyon ng tigil putukan. Okay, so nasisisi ngayon naman ang Israel dahil sa patuloy nilang pag-atake dito sa Lebanon at tinatarget nila yung kanilang kalaban doon. We insist that the ceasefire in Lebanon is an essential condition. آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و For any deal aimed at ending the war. هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست. Ayon kay Bakay, hindi maaaring magtagumpay ang anumang pangmatagalang kasunduan hanggat hindi magwawakas ang mga operasyon sa Lebanon. Naglabas din ng pahayag si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na nagsabing ang tigil putukan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay dapat masunod sa lahat ng larangan ng sigalot
kabilang ang Lebanon. Ayon kay Aragji, ang paglabag sa isang bahagi ng tigil putukan ay paglabag sa kabuuan at ang Estados Unidos at Israel ang mananagot sa mga magiging kahinatnan nito. So sa madaling salita mga tol, mukhang ang aabangan na lang natin hindi yung ganap na negosasyon eh. Mukhang hindi na yun yung aabangan eh. Mukhang ang mangyayari na lang mga tol, mag-aantay na lang tayo sa panibagong pagsiklab ng panibagong yugto ng bakbakan nilang dalawa. در آمریکا Actually, hindi dalawa eh, marami sila eh. هم در منطقه ما نمونهش رو همین امروز عرض کردم مرتکب نقض آتش بس داره میشه. Samantala, binatikos din ni Iranian Parliamentary Speaker at Chief Negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf ang mga hakbang ng Washington. Ayon kay Ghalibaf, ang pagpapatuloy ng naval blockade at mga operasyong militar ng Estados Unidos ay malinaw na paglabag sa tigil putukan at nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa negosasyon. Lalong uminit ang mga pahayag matapos maglabas ng mensahe ang isang account na iniuugnay sa IRGC Intelligence Organization. Ayon sa pahayag, itinuturing ng Iran ang paglabag sa mga red line nito sa Lebanon at Gaza bilang direktang pagbabanta sa pambansang seguridad nito. Binigyang babala rin nito na nakahanda ang Tehran na bumalik sa labanan at panatilihin ang mga hakbang nito sa Strait of Hormuz Ayan na, nakahandang bumalik sa labanan. kung magpapatuloy ang mga paglabag sa mga itinakdang kondisyon. Samantala, nagbanta rin si Major General Mohsen Razai na may hangganan ang pasensya ng Iran at ang mga sandatahang lakas nito. Iginiit niya na nasa ilalim ng pamamahala ng Iran ng Strait of Hormuz at hindi nila papayagan ang pagpapatuloy ng anilay pagharang sa mga ruta ng kanilang bansa. Actually, sa magkabilang panig natin naririnig yung mga ganyang bantaan eh. May hangganan ng pasensya, may hangganan ng, alam mo yon, sa Amerika, ganun din. Amerika naman direkta, hindi naman sila nagsasabing pasensya, no. Direkta sila, basta sasabihin nila, bobombahin namin yan, ganyan, magbibigay sila ng ultimatum, ganun. Pero kadalasan naman, laging namumove, laging nauurong, which is good thing na rin yun mga tol. At least wala tayong nakikitang bakbakan dyan. Kasi yung mga bantaan pa lang na ganito, malaki na epekto agad niyan sa global market, lalong-lalo na pagdating sa langis, which is tumaas na naman ngayon. Pero sabi, bababa, tataas. Well, ganun naman eh. Laging taas baba naman yan eh. Pero eto na nga. Mukhang wala na talagang mangyayari dito sa sinasabing kasunduan at isa na lang talaga pupuntahan nito. It's either meron talagang matatalo sa kanilang dalawa bilang isang bansa na hindi na makakapalagpa in the future. Yun na yung pinakamangyayari. It's either Amerika o Iran. Doon na matatapos talaga yan. Hindi na sa kasunduan. Wala na nangyayari. Nagbabala rin siya na hindi tatanggapin ng Tehran ang patuloy na pagdala ng sigalot sa Lebanon. Habang humihina ang pag-asa para sa isang pangmatagalang kasunduan, nagbabala naman ang Iran na maaari itong gumawa ng karagdagang hakbang kung magpapatuloy ang mga pag-atake laban sa kanilang mga interes at mga alyado sa rehiyon. ما هر وقت لازم We know when it is necessary to act on nuclear matters. بشه که در رابطه با Nuclear matters. موضوعات هسته‌ای کاری رو انجام بدیم خودمون به خوبی میدونیم چگونه No negotiations have taken place on the details of the nuclear file. عمل کنیم. یک دو اینکه در مورد جزئیات مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای هیچ مذاکره‌ای در این مرحله صورت نگرفته. من بازم تکرار میکنم در این مرحله تمرکز ما بر خاتمه جنگ هست. Sa kabila Grabe, gulo na talaga ng daigdig na yan, no? Well, nakasulat din yan kasi sa banal na kasulatan, sa Biblia nakasulat yan eh. Sabi naman nito ni Trump, Iran really wants to make a deal and it will be a good one for the USA. And those that are with us, but don't the Democrats and various seemingly patriotic Republicans understand that it is much tougher for me to properly do my job and negotiate when political hacks keep negatively chirping at levels never seen before over and over again that I should move faster or move slower or go to war or not go to war or whatever. Just sit back and relax. It will all work out well in the end. It always does, President Donald J. Trump. nito, patuloy namang iginigiit ni US President Donald Trump na nagdanais pa rin ng Iran na makapagkasundo at naniniwala siyang maaaring makabuo ng isang kasunduan na papabor sa magkabilang panig.
James Well, iba rin man yung sinasabi ni Trump dun mismo sa sinasabi ng mga opisyal ng Iran. Sino kaya nagsasabi ng totoo at hindi? No? Ngayon, bilang mga Pilipino, mga kapatid, bagamat hindi tayo apekto dyan, naapektuhan pa rin tayo ng ekonomiya, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng komentaryo sa ibaba.